Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. So guys, dito po, meron po tayong grammar na nani-nani mitai da. Nani-nani mitai da. Hi, so nakikita po natin meron po tayong mark dito na tao na nagsasalita. So ibig po sabihin ginagamit po ito sa conversation. Ano po? More on sa conversation. Hi, casual form po siya. Ano po? So pwede rin po siyang gamitin sa pagmamarites. So pag sinabi pong onna mitai da, ibig po sabihin parang babae. Hi, so ang mitai da in Tagalog ay parang o kaya naman tulad ni. Hi, so more on kung ano po yung nakikita niya. Ano po nakikita niya? Hi, so kino-conjugate po siya sa noun, verb, adjective, A and A, parehas lang po sila adjective. Maging i-adjective man siya or na-adjective, dyan po siya kino-conjugate. At syempre po yung kanina pong noun po. Ano po? So, kino-conjugate po ang mitai da, mitai ni, mitai da, tapos N po ulit. Ang N po is noun po. Ano po? Hay, dito, mitai da, pag sinabi pong mitai da, parang noun. Hay, mitai ni. Tulad ni na ito. Mitai ni is tulad ni noun. Ano po? Hay, mitai da N, noun. So, magiging parang, hindi, mas maganda po, ipakita po natin, tatayaba ne, give po kayo ng dalawang noun na meron pong connection. Ate Emmy, kayo po. Bigay po kayo ng dalawang noun. Kodomo. Kodomo at Kodomo lang. Kodomo mitai da. ay hindi pala po ito dinidikit dito. Bigay na lang po kayo adjective. Isa pa pong adjective. Kodomo po yung noun natin, bigay po kayo ng isang adjective. Di ko alam. Adjective po, Ate Amy. Sige po, guys, sa baba po baka po gusto niyo po magbigay po ng isang adjective. Yasashi, arigatou gozaimasu, Jake-san. So, dito, sabi ko po maaari pong gamitin po yung adjective. So, ang adjective pong na-given po ni Jake-san is yasashi. Hi. So, magiging yasashi kodomo mitai da. Hi, yasashi noun is kodomo mitai da. Tapos, meron pa pong noun dito. Hindi ko po alam, ano po ba magandang ilagay. Hindi po, mitai na po ito eh. Kung lalagyan po ng noun sa likuran. Hi. Yasashi mitai na kodomo ni narimasu ne. Hi. Yasashi mitai na kodomo. Hi. Nagkamali lang po siguro ako ng copy po sa book po. Ano po? Hi. Kaya pala nahihirapan akong i-conjugate sa noun. Hi. So, yasashi mitai na kodomo. Hi. So, ibig po sabihin, parang mabait na bata. Ano po? Hi. Ganun na po siya, kina-conjugate. Hi, so, naka 100 likes po tayo. Maraming salamat po kayo sa inyong tulong. Kuntayo kata. Nagsisimpay po talaga ako. Sabi ko, hindi umaangat ang likes. Arigatou gozaimasu. Minasan, hontou ni arigatou gozaimasu. Sa mga nag-assist po sa baba, hontou ni arigatou gozaimasu. Nakita ko po kanina si Rainbow Stars na nag-assist po siya para, marami po ang mag-tap-tap. Hontou ni arigatou gozaimasu. Hi. So, ganyan po siya po, guys po. Kina-conjugate po. Ano po? Hi. So, ang explanation ko po sa ating, grammar for mitai da or mitai na ay ito ay casual form at mas ginagamit sa pakikipag-usap oral kaysa sa nani-nani yoda.
Nani nani yoda. Yung yoda is parang din po siya. Ano po, pero more on formal form po siya ginagamit. Hay. Pero hindi rin naman medyo formal, pero pang-usapan din po siya ginagamit. Hay. So, yung next ko pong explanation dito sa grammar na ito ay ginagamit kapag may impression o hinala base sa itsura or sitwasyon. Sa mga nakikita po natin, base sa itsurang nakikita natin, sa sitwasyon na nakikita natin. So hindi po siya as in 100% na haka-haka. Kasi may nakikita po tayo, di ba po? Doon po siya ginagamit. So, Ate Emmy, go po tayo sa first example sentence natin. Kare no hanashikata wa onna mitai da. Kare no hanashikata wa onna mitai da. So from onna no yoda, naging onna mitai da. Pero gusto ko pong baguhin ito. Gusto ko pong gawin Tagalog. Mitayda, nasabi ko po, parang. Ano po? Parang. Ano po ang onna? Babae. Babae. Parang babae. So, onna mitayda means parang babae in Tagalog. So, pag sinabi pong kare no hanashikata wa onna mitayda, paano niyo po siya i-express sa ating kababayan? Yung, di ba, yung karehi, parang lalaki siya, di ba? Pero yung hanashikata niya ay parang babae. So, para siyang yung pagsasalita niya ay parang babae. So des. Arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin word by word po. Ano po? Kare no niya hanashikata wa ang pananalita. Onna mitai da, parang babae. So hindi po natin nakulayan. Kukulayan po natin dito. Sa Japanese, kare no hanashikata wa onna mitai da. Sa Tagalog naman, pag pinagbubuo po ang salita na ating nabanggit ay parang babae ang pananalita niya. So kasi dito kare is lalaki po, hindi po kanojo. So, arigatou gozaimasu, Ate Emmy. Go po tayo. Meron pa po tayo. So, medyo marami po to, Ate Emmy. So, yung iba po sa kay Jakesan po, hati po tayo kay Jakesan ng, example sentence. Pabasa po, onegaishimasu. Koko no suna wa hoshi mitai na katachi o shiteiru. So des. Arigatou gozaimasu. Hoshi mitai na katachi. Ano po siya sa Tagalog? Itong sand, ito buhangin, para siyang star. Hugis parang bituin. Ang katachi like niya this? yung form. Bituin. Ano po guys ang tama? Bituin or bituin? Bituin. Bituin. Yung hindi po win. hugis niya. Hugis na parang bituin po. Yung hoshimitai na katachi. So, pag sinabi po Ate Emmy, koko no suna wa hoshimitai na katachi o shiteiru. Paano niyo po siya i-express? Itong buhangin ay hugis bituin. Mitai na is parang bituin. Hugis na parang bituin. Asan na po yung koko? Itong buhangin ay parang hugis bituin ang ito. hugis. Arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin word by word po. Ano po? So, koko no suna wa, dito, wa ang suna, buhangin. Hoshi, bituin. Mitai na, parang. Katachi is hugis. Ito na lang po yung ika-copy and paste po natin para parehas na parehas po dito. Ano po?
At yung kasunod niya po ay tekisto no. Hay. O shiteiru. Dito po kasi parehas lang po siya dito eh. Kumbaga ine-express niya na yung parang hugis bituin. Ano po? So hindi na po natin kailangan i-translate ito. Hay. Kasi good as mitai na katachi. Ano po? Hay. Pwede po kung gusto pong lagyan po shiteiru. Meron. Mayroon. Ito, kore. Mayroong parang hugis bituin. Hindi, buhangin dito. Medyo pangit. May parang hugis bituin ang buhangin dito. Yan. Di mo nang weird pong pakinggan. Weird pakinggan. Pakinggan. Parang okay na yan. May parang. Hay. Konna kanji desu ka ne? Kung gagawin po ito. Hay. Nanode, sa Tagalog, magiging may parang hugis bituin ang buhangin dito. Hay. Sa baba po, baka meron po kayong mas gusto pong mas maganda pong translation, sabihin nyo lang po. Ano po? So, sa Japanese po, koko no suna wa hoshi mitai na katachi wo shiteiru na po siya. Hay. Sabi po ni Palaboy-san. Hay, mayroon dito buhangin parang hugis bituin. Pwede rin pong ganun po, ipagpalit na lang po. Mayroon. Maganda po yun. Roon. Kukunin dito. Yung dito na po siya ilalagay. Mayroon ditong buhangin kanina. Mayroon magkadugtong yan. Hay. Mayroon dito, buhangin. Ditong ninarino ka na dyan. Ditong. Mayroon ditong buhangin na Mayroon magkadugtong. Na parang hugis. Ay, magkadugtong po ang mayroon. Mayroon. Arigatou gozaimasu. Hay, mayroon ditong buhangin na parang hugis bituin. Hay. Konna kanji dattara ikemasu ne. Hay. Yung iba pong translation. Ay, wala na. Si lang pala po. Si Palaboy-san lang po yung nag-challenge po. Si Kuyang 22. Ang buhangin dito ay mayroong hugis bituin. Ay, pero parang nawala po kasi yung parang. Kaya mas maganda pa rin po yung dito kay Palaboy-san. Hay, so this ne. Hay, so hanggang dito na muna po sa na ito. Magbe-brush up po muna tayo. Gumanasa, hindi pala nakikita. Hay, so mayroon ditong buhangin na parang hugis bituin. Koko no suna wa hoshi mitai na katachi wo shiteiru. Hay. So go po tayo sa next natin na sentence. Ate Emmy, hindi. Tapos na po kay Ate Emmy. Ate Emmy, meron po kayong katanungan? Daijoubu? 大丈夫です。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、so next po natin, Jake さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。どうぞ。はい。このアパートは誰も住んでいないみたいだ。誰も住んでいないみたいだ。はい、住んでいないみたいだ。住んでいないみたいだ。parang walang nakatira. Parang 住んでいない。Pag sinabi pong 住んでいない, hindi nakatira. Ay, hindi na. はい。
sunde inai mitai da, parang hindi nakatira po. Ano po? So, pag sinabi pong kono apato wa dare mo sunde inai mitai da, ano na po magiging meaning po niya? Itong apato ay parang hindi nakatira kahit sino. Pwede pong lagyan po dito sa ano? Para Parang parang hindi nakatira. magiging walang Parang walang nakatira. so desu ne. Parang walang Nakatira. nakatira na po siya kasi meron na po ditong salitang dare mo. Hai. Parang itong apato ay parang walang nakatira kahit sino. Wala nakatira kahit sino. Hai, arigatou gozaimasu. Sinabi niya rin po ito. So, koko wa atte masu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. So, tingnan po natin. Isa-isa po ang ating Tagalog po. Ano po? Enter po natin. Hai. Kono apato. Apartment na ito. Wa. Dare mo. Sa. Wa. Ano po? Dare mo. Kahit sino. Yung sinabi niya po. Ano po? Tumpak na tumpak. Hai. Sunde inai mitai da. Parang walang nakatira na. Hai. So, ipapartner ko na lang po ito sa, dito sa enter parentheses po natin. Hai. Nanode, magiging translation po natin dito ay pag pinagbubuo po ang salita, magiging parang walang nakatira na kahit sino sa apartment na ito. Hai. Sa Japanese, kono apato wa dare mo sunde inai mitai da. Hai. Ano na po siya. Medyo mahirap po yung dare mo. Arigatou gozaimasu. Hai. So, meron pa po tayong next po. Ano po? Anong ginagawa ni Inday? Hindi iyon. Hai. So, next po natin. Ashita wa ame mitai ne. Ashita wa ame mitai ne. Hai. Bukas parang ulan, no? Hai, so desu ne. Bukas parang uulan, no? Kasi meron po siyang ne. Hindi niyo nakalimutan yung expression. Yes po. Arigatou gozaimasu. Sasuga desu. Hai. So, naging ashita Parang wa. Ay, sorry po. Ay, gomenasai. Ashita wa means bukas. Hai. Ame mitai. Parang uulan. Ne, expression, no. Hai. So, pag pinagbubuo po ang salita, magiging parang uulan bukas, no? Yan na po ang meaning niya. Hai. So, pwede po tayo magpangatlo. Jake-san, Ay, daijoubu desu. kayang-kaya niya yan. Alam ko po, mataas na po yung niya, yung skill niya sa entry. Hindi pa po talaga. Hontakai. Magaling kaya. Hai. Giri-giri nga po yung score ko sa N4. Ano? Ay, Pero ang galing-galing niyo kaya po mag-construct. hindi po. Hai. Hai, kaya onegai shimasu. Rin-san mitai ni Nihongo ga umaku naritai. Hai, Rin-san mitai ni. Kanina po sabi ko po meron po siyang meaning na parang at pwede rin po siyang ano po yung isa? Tulad po. So desu. Tulad ni Miss Rin. Rin. Hai. Tulad ni Miss Rin. So, Rin-san mitai ni, tulad ni Miss Rin, Nihongo ga umaku naritai. Paano niyo po siya i-express? Hindi ko po alam yung umaku naritai. Umaku naritai. Jouzu ni naritai to onaji desu. Hai. Gusto kong maging katulad
ni Miss Rin sa hindi, teka lang po. Ah, ano pa to? Hindi akong Google. Gusto ko pong pass po. Ang sakit. Ano po, kaisetsu po natin po. Ano po? Umaku naritay. Ano po ang umaku naritay? Parang Maging? gusto Gusto kong maging maging katulad maging at magaling. maging magaling. Magaling sa? Nihongo. Ano po Nihongo? Japanese po. Japanese or Japanese language po. Ano po? So, doon nyo po i-conjugate yung dinsan mitai ni, na which is sa Tagalog. Gusto kong maging magaling sa Japanese language katulad ni Miss Lin. So, des. Oh, di ba? Nag-gets nyo? Pag nahihirapan po tayo, i-chap-chap po natin yung yung nakasulat. Hi. So, dito po, wala pala kasi ito, kaya medyo nahirapan po tayo. Ano po? Hi, so, tingnan po natin word by word po. Ano po? Naritay, gusto. So, ibig sabihin, yung nagsasalita dito po yung ang gustong mangyari itong nasa sentence po. Kaya, nagkaroon pong kong. Ano po? Gusto kong umaku, maging magaling. Ga, sa, Nihongo, salitang Hapon. Hay. Dinsan mitai ni, tulad ni Miss Rin. Hay. Sa baba po ako nagsimula, gumenasay. Hay. Inawasiru ko dito sa Usually dito po tayo nagsisimula. Hay. So pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po tayo ng isang sentence. Sorry, hindi pala po siya nakikita. Ano pa? Hay. So ulitin ko po. Hay. So dito po tayo magsimula sa taas. Dinsan mitai ni. Hay. Tulad ni Miss Rin. Ano po? Nihongo ga ng salitang Hapon. Umaku, magaling. Ano po? Naritay. Gusto kong maging. Ano po? Hay. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po ng isang sentence na gusto kong maging magaling sa salitang Hapon. Tulad ni Miss Rin. Hay. Nihongo de, Rin-san mitai ni Nihongo ga umaku naritay. Hay. Yun po yung ibig sabihin dito. Hay. Meron po tayo, Jake, sang katanungan. Balik po tayo dun sa ame mitai. Parang ame furiso. Parang ganun po ba yun? Ame Parang mitai. looks like. Ame mitai. Baba po. Baba po? Opo. Yan po. Sunod po niyan. Yan po. Oo. Hay. Taas lang pala po siya. Hay. Ame mitai ne. Parang ulan. Ame furiso. Parang ganun po ba siya? Parang So, ame furiso da neっていう感じだね. Pero nakikita niya po siguro yung ulap. Kasi yung mitai ni is more on kung ano yung nakikita niyang hugis, nakikita niyang tao, nakikita niyang sitwasyon, doon po siya bumabase po. Ano po? So, sinabi niya, ashita wa ame mitai ne. Hay. Actually po, pag sinabi pong ame mitai, mukhang uulan. Or parang uulan po. Ano po? Kaya po siya naging parang uulan bukas. Ano? Hay. Yan lang po. Hay. Kung ilalagay niyo po ang ashitawa dito sa pinakauna, magiging bukas ay parang uulan, no? Pero medyo weird na po siya sa Tagalog. Kaya nilagay po natin sa likuran na parang uulan bukas, ano? Hay, kasi pananalita po yung the way niya pong mag-construct dito po ng ng sentence. Na usually, ginagamit naman po talaga ito sa pananalita. Kaya, meron po tayong sign na ganito. Hi. Thank you po. Wala na pong katanungan. Daijoubu desu ka? Daijoubu lang po. Parang, yun lang po. Sinek niyo lang po. Hi. Thank you po. Tandemon desu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday.
At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.